Podcast Network Asia. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast, a Spotify exclusive. Kwento ni Abby. Si Abby na feeling ko hindi masyadong makapal ang mukha, partner. Kasi medyo syokot siya to step out of her comfort zone. Stepping out of comfort zone. Correct. Hindi lahat. Ikaw ba nag-step out ka ng comfort zone mo many times? Once lang. Once lang. Oo. Ano yung instance na yon? Nung from the corporate world, lumipat ako sa radyo. Sa bagay. Oo, this is not my comfort zone. Pero pagkatapos nun, hindi na. Parang, sobrang comfortable ko na dito. Ayoko nang umalis. Okay. Oo, yun na. So, ibig sabihin, sulit yung pag-step out mo. Oo, sulit. Sulit talaga. Kasi, tingnan mo, may podcast tayo. Tama. Ikaw, stepping out of the comfort zone. Ano bang ibig sabihin nun? Ay, alam mo, pakinggan na lang natin yung kwento ni Abby. Baka doon makuha niyo yung ibig sabihin ng stepping out of comfort zone. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Abby. Tambalanista since 2015. Sumulat po ako kasi marami akong katanungan at agam-agam sa buhay. Baka sakali po na bigyan nyo kami ako ng kasagutan. Bunsong babae po ako pero may maliit pang kapatid na lalaki. Yung isang kapatid ko may sarili ng pamilya. Nagtatrabaho yung papa ko habang nasa bahay si mama. Hindi naman alagain si mama pero kailangang may kasama lagi dahil baka biglang atakihin ng sakit niya. May time kasi na muntik na siyang mawala sa amin dahil sa sakit niya kaya mula noon hindi ko na siya hinayaang gumawa ng mabibigat sa bahay. Meron kaming negosyo at kung ano-anong racket pero sakto lang ang kita. Minsan tuloy naiisip ko kung dito na lang ba talaga ako sa 4 na sulok ng bahay namin. Gusto kong mangibang bansa o pumunta kung saan talaga ako nabibilang pero hindi ko magawa. Nais kong makaipon ng mas malaki para sa pagpapagamot ng nanay ko pero paano? Kapag tinupad ko ang mga pangarap ko, baka naman mamatay ang isang magulang ko. Habang buhay na dadalahin ng konsensya ko yon. Kahit nga mag-work from home, hindi ko kakayanin. Ang dami ko kasing gampanin sa bahay at tambak ang gawain ko araw-araw. Kung sa gabi naman ako magtatrabaho, baka sa kabaong na ako matulog. Iniisip ko nga din, malabo na ako makapag-asawa. Lagi naman kasi ako nasa bahay at naging introvert na. There are times when I think, baka naman successful na ako, hindi ko lang alam. I help financially and is able to contribute in paying the bills. May mga naipundar na din naman ako. Baka hindi ko lang napapansin dahil naghahangad ako ng mas malaki. Baka ito lang talaga ang itinadhana sa akin. Madaling sabihin na get out of your comfort zone dahil doon ka mag-grow or so you can bloom. Pero kasi hindi ito para sa lahat. Siguro kailangan ko na lang magpasalamat kasi sa awa ng Diyos, our needs are always met. Mapapalad yung mga nakakalabas ng kani-kanilang comfort zones to chase their dreams. Whether we choose to venture out into the world or stay where we are, sana ay magtagumpay tayo sa ating mga mithiin.
huwag mawawala ng pag-asa. Pwede namang mapagod, pero bawal sumuko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking sulat. Ang inyong tambalanista, Abby. Hi, Abby! Ang daming pasikot-sikot. ang daming pasikot-sikot, ang daming pwedeng makuha mula dito sa kwento mo, no. Pero one thing is for sure, ikaw yung isa sa mga taong hindi step out of the comfort zone. May ganun talaga eh. Sabi mo nga, 'di ba? It's so easy to say, take that opportunity. Lumabas ka, gawin mo na because opportunity only knocks once, 'di ba? Yung mga ganun. So, kailan mo pa yan tatanggapin kapag hindi mo na kaya, 'di ba? Mga ganun. Ang dali talaga nung sabihin. Pero sa totoo lang, ang hirap gawin. Parang parang pagtingin sa dagat. Kunyari mo, para sa cliff jump, mga jump, 'di ba? May mga ganun tayo nakikita, 'di ba? Nandiyan na yung dagat. Hindi tayo sure. Kumbaga parang alam natin na the only way to experience it or to know if magiging successful yung pagtalon mo is kung tatalon ka talaga. Pero may mga iba na tumatalon talaga, pero nakikita natin na may mga iba nagba-back out talaga eh. 'Di ba? Kasi nga, it's not for all. And for me, partner, it's not a bad thing to not step out of the comfort zone. Kasi kung lagi po nating titingnan ang lahat ng mga quotations in life, minsan nagsasala-sala din yung mga yan eh. Nakakalito talaga siya kasi tingnan mo, on the sometimes other hand, contradicting. Correct, contradicting. On the other hand, 'di ba? She's not stepping out of her comfort zone, pero in fairness to her, all their needs are met. Yun yung sinasabi niya eh, 'di ba? Hindi man siya yung kumikita ng extra at mas malaki, 'di ba? Pero in fairness naman to her, sobrang nakakapag-contribute sa bills. Sabi mo nga, 'di ba? Baka naman successful naman din talaga ako. Hindi ko lang alam kasi nag-iisip pa ako ng mga what ifs. Pero I would say, ang masasabi ko sa iyong agam-agam, I think that you're successful. Kasi yung meron kang makontribute sa loob ng bahay ninyo at hindi lang yung financially, yung part lang na hindi mo kayang maiwan yung nanay mo. Yun talagang ibubuhos mo na lang yung attention mo sa kanya kasi na muntik na siyang mawala sa inyo once. So kailangan mo siyang pangalagaan. In that part, successful ka bilang isang anak. 'Di ba? Yes. Mabuti ka doon. Yun, ganyan. Very, very good ka naman, Abby. Ano lang talaga, sadyang kasalanan to ng social media, naniniwala talaga ako, partner. Kasi syempre, may makikita kang mga batchmates mo na ang gaganda na ng buhay. May mga kumars ka na mas alam mo mas maganda ka pero sila yung may jowa, 'di ba? May mga ganun eh. May mga, pag tumitingin ka talaga dun sa mga blessing ng ibang tao, may isip mo, bakit sa akin parang kulang, 'di ba? Bakit sa akin, bakit sa akin parang may mali. Pero sa totoo lang, sabi mo, sa'yo din naman na, Abby, nanggaling at uulitin lang din namin, baka naman successful ka, and hindi na namin sasabing baka. Successful ka naman in your own little way. Parang humingi ka lang ngayon ng validation from the tambalan at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon that you are A-okay. Okay you naman are ang lahat. Successful in your own in your own right. Yes. Alam mo, ako naniniwala naman ako, iba-iba kasi tayo ng definition. It's how you define success. Yes, true. 'Di ba? For some, they define success having cars, magandang bahay, successful career. Correct. 'Di ba? Yung iba naman, they define success just being happy in life. Ganun lang naman yun eh. Successful siya kasi happy siya. At hindi kailangan sobrang rangya. Diba? Correct ka. Ganun lang. So, feeling namin, ikaw dun yung tipo ng taong nandoon. Diba? Successful ka dahil masaya ka sa ginagawa mo. Diba? Wala ka mang kotse, wala ka mang magarang bahay, wala mang mataas na posisyon sa isang kumpanya. Diba? Pero nakikita mo yung happiness sa ginagawa mo. Yes. That in itself is already a success. It's already a success. Really, diba? Success. Diba? Yun lamang yun eh. Totoo, ang mindset lang nagkakatalo ang bawat tao. Ako, feeling ko lang naman, iba-iba kasi tayo ng definition
ng success at iba-iba tayo ng sources of happiness. May mga taong totoo, wala namang sasabihin natin, hindi naman sa yung trabaho niya, hindi naman kumikita ng malaki. Yeah. Wala naman siyang mataas na posisyon sa kumpanya. Pero sobrang happy niya everyday. Correct. 'Di ba? Yun masasabi natin successful na siya. At yun yung source of happiness, yung mga simpleng bagay lamang. 'Di ba? Doon niya nakita yung contentment in life. 'Di ba? Makasama ko lang nanay ko, maalagaan ko yung nanay ko, makasama ko mga kapatid ko, 'di ba? Maging hands-on mama ko or dad ako, 'di ba? Ano na yun kontento na ako doon. And hindi natin pwedeng i-judge na sabihin na mas successful ako sa iyo kasi may trabaho ko, ikaw nasa bahay lang. Hindi pwedeng ganoon. Kanya-kanya kasi nga as you've said, partner, kanya-kanya ng definition of success. Yes. And naniniwala ako na kanya-kanya din talaga ng season or kanya-kanya ng time. Siguro kung meron man Abby na nakita kong medyo nega dito sa kwento mo is that sa lahat ng mga possibilities, lagi mong iniisip na hindi mangyayari, 'di ba? Hindi naman ako pwedeng mag-work from home kasi ganito. Hindi naman ako pwedeng magganyan kasi ganito. Puro siya hindi. 'Di ba? Puro siya hindi, puro siya nega. Yun lang di ko siguro dun sa part na 'yon, 'di ba? So, i-shift natin to a medyo positive tone or note yung pag-iisip natin tungkol sa mga bagay-bagay. 'Yon. Pero otherwise, I would think that kung ang definition, baka naman kasi kaya siya ganito at nagsulat siya sa atin partner. Baka naman talagang kung for other people, their definition is of success is maalagaan nila yung parents nila or makapag the needs are met, makapagbayad ng bills. Baka kay Abby, hindi pa yun eh. Oh, may baka naman meron pang so much more. And I believe in timing. Baka ngayon hindi pa lang talaga oras. Ewan ko kung nabasa mo na ito or nabasa nyo na po mga tambalanista, pero ikukwento ko na lang din. Wala naman kayong choice. Ako yung nasa mic. Diba? So, kinig-kinig lang kayo. Kinig-kinig kung gusto lang. nyo magbigay ng opinion, pwede kayong mag-comment sa FB diba? Live. Tama, diba? Ganun na. O kaya, kung nakikinig kayo sa radyo, mag-comment kayo kahit hindi ko naririnig. Comment nyo lang, diba? Kung sa tingin nyo, pangit yung kwento ko, diba? Oo, entitled naman kayo sa inyong opinion. Correct. Kanya-kanya yan. Yan, diba? Bala Pero kayo. ako ilang beses ko nang nabasa itong storying ito, natandaan ko lang siya ulit. So, meron daw isang mama na nasa loob siya ng isang restaurant. So, dun sa restaurant na yon, may ibang mga tables na may mga laman din. So, nauna siya dun sa, di ba minsan may ganun tayo, pag nauna tayo, syempre expect natin, mauna din yung in-order natin pagkain. So, nauna si kuya, nauna din siyang magsabi dun sa waiter ng kanyang order. Pero yung grupo, kakapasok pa lang, after a few minutes, naunang dumating yung pagkain nila. Oo, sabi niya dun sabi niya, nagngingit-ngit siya, nakatingin siya, siyempre gutom na siya, nauna nga siya. Tapos, kung sino pa yung pangalawa at pangatlong table na dumating, sila pa yung nauna nakakain, di ba? Aminin na natin na pupunta tayo sa sitwasyon na ganyan, tinatanong natin, kuya, bakit nauna sila? Di ba una ako nag-order? Di ba? Aminin niyo na, may mga ganun tayong instances. Lang yan, ako 30 minutes na ako nandito, tapos diba? Wala pa yung pagkain ko, ganyan, wala pang 5 minutes na nabigay na agad. Di ba? Parang ano ba in-order nila? Ba't ang bilis? Di ba? Parang ba't nauna sila? Syempre, reklamador tayo, lalo na pag gutom na tayo, umiinit ang ulo natin. So, ganun yung eksena ni kuya. Parang, grabe! Nauna siya, nakakalurky, nauna sila. Nakakagalit talaga yun. Parang porke madami sila. Tawagin mo manager. Ganun tayo. Now, where's your manager? Yan. Tapos where's the owner? Yan, di ba? Magsasabi ka pa, mag-isa lang ako. Ako lang mag-isa. Tapos nauna pa sila kung sino marami, di ba? So, siya, di sige, tingnan ko lang. Pero masama ang loob. Ganyan. Maya-maya, dumating na yung kanyang meal. Yung dumating na kanyang meal is different from what he actually ordered. Kasi kunyari nag-order lang siya ng simpleng grilled liempo. Yung dumating sa kanya partner ay talagang parang isang bongacious na fiesta. So grilled liempo na may mga kasamang mga sausawan na masasarap. Tempura. Yan, ganyan. May mga pa-lobster. Tapos may mga plate partner na sobrang plating na parang may mga drawing tapos may mga pahalamang parang pangmayaman. Di ba may mga garnish na parang syempre hindi tayo social, parang feeling ko halaman yun, di ba? So may mga pahalaman. So ngayon partner, parang nagulat siya. Sabi niya, hala, wala ko bayad nito. Charot. Nagulat siya parang, order ka. Baliktad yung away. So, yung waiter na ngayon nang aaway. Sabi niya sa waiter,
Sabi niya, ang in-order ko lang kunyari grilled liempo, bakit ang dumating sa akin parang Baby back ribs. baby back ribs. Sobrang tsaka hindi talaga yung in-order niyang simple. Ang dumating sa kanya, yun nga, baka baby back ribs, lobster, may plating na may mga pahalaman, baka may dumating pa nga flower vase, partner, na may dried flowers. Di ba, may mga ganon. So talagang takang-taka siya ngayon. So sabi nung waiter sa kanya, kasi po sir, nung pagpasok niyo po sa restaurant, nakita po kayo ng chef. At yung chef po na yan ay kilala po kayo. Dati niya po kayong kabatch or kaklase. So gusto niyang mag-prepare ng parang something special for you. Yes. Yun, 'di ba? So ngayon yung mga nasa ibang table, sila naman yung nagngingit-ngit. Ay, teka lang, mag-isa lang siya pero naka-baby back ribs, 'di ba? Diba? Lumabas yung mga sa paligid na tunay na inggitera, di ba? Diba? Sabi niya, taray talaga. So, yung simpleng meal nitong mamang ito ay na-change into a full 5-star meal. So, yung mga tao talaga nakatingin sa kanya, di ba? Tapos kung kanina siya yung bumubulong-bulong sa sarili niya, ba't nakakakain na yung iba? Ito naman, sila na yung bumubulong-bulong. Bakit ganun yung mga pakain niya, di ba? Because ang point nun, kanya-kanya pong interpretation, di ba? Kanya-kanyang order. Kung kanya-kanyang hanap ng restaurant. Oo, di ba? Kanya-kanya ng kaibigan na may-ari ng restaurant. Di ba? Kailangan ba malalim ang interpretation? Di ba? Kailangan may mga kaibigan ka talagang may-ari ng restaurant para bongga ka. Hindi. Pero ganun ang life. Yes. Di ba? Sometimes it is your moment to shine. Sometimes not yet. You just have to patiently wait because when your time comes, hindi lang pala simpleng meal ang ibibigay sa'yo, kundi a 5-course meal. Diba? Isang bongacious na meal na prepare just for you. May mga times na feeling natin na nakaka-anxious, nakaka-stress, nakaka-worry. Bakit ito lang ako, diba? Pero your 5-course meal will come. Diba? Yan. Madalas nating naririnig at madalas din sinasabi ng tambalan. It's always God's plan. Rely on God's plan because God's plan is always better. Always the best plan. Better than your plans. Bakit kailangan nating sundin yun? Kasi pag minsan susundin natin yung gusto lang natin, in the end, frustration yung mangyayari. Tama. Diba? Pero pag sinubmit natin yung nagkaroon tayo ng mindset na hindi, plano kasi sa akin ng Diyos to. Medyo makakampante tayo. Mababawasan yung worry natin and anxiety natin. Correct ka. Ako, partner, kapag mahirap gawin. Oo, mahirap ka gawin. Sabi mo nga, Abby. Pero dapat gawin. Oo. Sabi mo nga, Abby, diba? It's always easier said than done, but it's not for all. Pero ako lagi nakakalma din lang ako sa idea that God knows what He is doing. Yes. So alam niya yan. So kung alam niya na nandiyan ka sa sitwasyon na yan, na worried ka, so He knows. Yes. So kalma ka lang. Again, your 5-course meal will come. Yung meron tayo talagang mga moments in our lives that we feel like, bakit ganun? Ito lang. Yung pala, meron palang nakahanda na mas maganda at mas matindi at mas bongga pa pala kesa dun sa in-order mo, 'di ba? Parang ganun tayo, parang we're wishing for a grilled liempo. Yun lang naman yung gusto ko kasi yun lang yung gusto ko at yun yung type ko at feeling ko yun yung magpapabusog sa akin. Ang hindi natin alam, 'di ba? Ay hindi, alam ni Lord. Hindi ka lang pang grilled liempo. Pang baby back ribs ka with matching steak sauce. 'Di ba? At hindi half slab, full slab, 'di ba? Buo, 'di ba? Ganun. Isang slab, ding-ding ba 'yun? Hindi. Ding-ding. Alayo na naisip. Oo. Dito to 'yun, magandang maging mantra natin everyday, mga kaibigan, na si God yung nagpaplano sa atin palagi Kung hindi nangyari yung mga bagay according to your plan, may dahilan kasi kung bakit hindi. Yes. May proper situation, may proper timing para sa lahat, 'di ba? Kung hindi nangyari ngayon na magkaroon ka ng jowa kasi hindi pa panahon. Yes. Sabi ni Lord, hindi ka pa pwede magkaroon ng jowa ngayon. 'Di ba? Bibigay ko sa iyo yung tamang araw kapag blooming ka na, kapag marunong ka na mag-toothbrush.
Saka nakatabibigyan ng jowa pag blooming ka na. Jowa ka kasi kaya lang di ka naman blooming. So ang sabi ni Lord ngayon, hindi, I want you to learn to fix yourself first, di ba? So kailangan ayusin mo muna sarili mo, marunong ka magpaganda, marunong ka mag-toothbrush. Kasi magka-jowa ka ngayon, tapos hindi ka naman malaman niya hindi ka pala nag-toothbrush. Baka i-break ka, di ba, sa lalong madaling panahon. At hindi lang yung pag nag-break kayo, may kasama pang chismis. Sasabihin, ay naku, kaya lang paghiwalay sa kanya kasi talaga naman, yung bagang niya nananapak yung amoy. Diba? So ngayon, pag na-realize mo, kailangan ko palang ayusin muna yung sarili ko. Kailangan linisin ko muna lahat ng mga dapat kong linisin. Para pag nagkaroon ako ng jowa, di ba, wala siyang masasabing hindi maganda tungkol sa akin. Tama. At mangyayari yun according to His plan. Di ba? Kapag okay ka na. Di ba, minsan yung mga frustrations natin kasi nga hindi nasunod yung gusto na yung plano nang naayon sa gusto natin, yung frustration natin, actually binibigyan lang tayo ng realization to parang fix something in ourselves. To process. Yes, parang it's God's ways of revealing to you what is needed to be fixed in yourself. Pwede mong tingnan sa ganong aspeto. Correct. And your time will come. Kasi kumbaga parang hindi mo na binibigay kasi tama ka naman 'di ba? Parang hindi ka pa kasi marunong mag-ayos. I mean, ang babaw kung iisipin, hindi naman kami Diyos mag-isip, sample lang naman yung binigay pero natin. It's a simple example, but it's actually true. Yes. Hindi pa binibigay sa'yo kasi hindi ka pa ready for it. 'Di ba? Hindi pa binibigay, 'di ba? Sabi ni partner parang because God wants you to know, God is revealing to you kung ano pa yung mga pwede at posible mong gawin. So for example, atat na atat ka na, hindi naman jowa, pero atat na atat ka na sa promotion. Sabi, feeling mo sa sarili mo parang handa ka na, 'di ba? Parang kailan ba magbabago ang buhay ko at kailangan ma-promote, 'di ba? Pero sabi ni Lord, teka, hindi mo pa moment. Hindi mo pa moment kasi kailangan mag-train ka pa. Kasi kapag nag-train ka pa at nadagdagan pa yung training mo, hindi lang yung posisyon na inaay mo yung mapupunta sa'yo. Mas mataas pa pala. 'Di ba? Yung ganon. Kasi nga, katulad nga ng laging pinapaalala natin, God's plans are always better. Yung kanyang plans are always the best plans. Yes. And His time is always the best time. 'Di ba? So yun yung nakikita ko talaga diyan kay Abby. Baka kasi talagang sadyang for now, yun yung sinasabi natin, partner, no? The power of now. For now, do what you can para maging successful dyan sa ginagawa mo para sa nanay mo at para sa bahay mo. Yan na muna kasi yung yung moment mo now. Sabi nga, nasa partner? Ecclesiastes. Hanapin nyo na po. Ecclesiastes. Na lang pala, partner. Book of Mark na lang pala. Gospel according to Mark na lang. Mas madaling spell. Doon na lang tayo sa Mark, o kaya John, o kaya Luke, 'di ba? O kaya Peter, tsaka Paul, 'di ba? Kakasend lang siya sa akin ng kaibigan ko na ang ganda niya talaga nasa book siya of Ecclesiastes. Ano sinasabi? Basahin na nga natin kasi baka magkamali ako, nakakahiya naman po dun sa mga talagang dalubhasa sa Biblia, no. Pero it's from Ecclesiastes 3 verses 1 to 8. Yan. For everything there is a season. A time for every activity under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to harvest. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build up. So mahaba to. So ganun yun. Panapanahon. May mga season, 'di ba? So magtiwala tayo na itong season na ito, kung nasaan ka ngayon, hindi lang dito kay Abby, kundi kung nasaan ka man ngayon, whatever it is, your situation, your season, is the season that is meant for you now. So kung ang season na ito ay all highs, all bongga, all party, merry-making, nakaluluwag-luwag, 'di ba yung ganon? Because that is your season. Yes. But there will also be a season of decline. Meron ding season na hindi ka ganyan ka nakaluluwag-luwag. So kainin mo na lahat ng samgyup na kaya mong kainin kasi hindi sa datang oras makakapag-samgyup ka, 'di ba? Totoo yun. Kaya namnamin mo lagi kung ano yung meron ka ngayon kasi nagbabago talaga yung oras. Nagbabago. At yung ngayon naman na parang ang hirap, parang ang bigat ng lahat. Season din yan. Dadating din yung moment of moment of high mo. Kasi nga, lagi natin tatandaan, nasa Bible yan. Spell Ecclesiastes! Diba?
Ganun. So yun, you'll have your own time. Wait ka lang. You have to patiently wait. Napaka-importante Tama. ng mga kaibigan. Patience is not our virtue talaga, no? Mahirap lang gawin. Mahirap, madaling sabihin. Ulit-ulitin namin, mahirap gawin, madaling sabihin ang mga ganitong klase. Pero mali mo, maging habit mo rin kasi. Diba kami naman dumaan din sa napakaraming problema and up until now, hindi pa rin namin na-perfect yung ganitong hindi klase ng talaga. mentality. Ang galing lang namin sabihin na itong gawin ninyo. Diba? Nasa Ecclesiastes yan, di ba? Pero wali. Ngangi din kami. Hindi nga, minsan nakakalimutan na nga namin eh, di ba? Pero pag ibinalik ng kunyari, ayun nga, try kong i-practice. At pag nagawa mong i-practice yan mga kaibigan, it will become a habit. Pag naging habit mo yun, medyo nagiging madali na sa iyo yung pagharap sa problema. Di ba? Yun yung sinasabi natin, you find every wisdom in everything that you do. Yung lahat ng problema natin, laging may wisdom yan behind. Meron. Diba yung success mo ngayon, laging may wisdom yan behind. Bakit ka successful ngayon? Yes. Diba yung pagkabagsak mo, totoo, meron ding wisdom behind that. Bakit mo napapakinggan ang tambalan ngayon? There's wisdom. May wisdom kami. Yes, there's feeling wisdom namin. behind. Laging ganun yun eh. Lagi mong bakit ko yan napapakinggan sakto ang tambalan ngayon? Pwede namang naglalaro ako sa cellphone. Correct. Or bakit kaya ito yung topic? Kung kailan saktong ako nakikinig, pwede namang ibang podcast yung mapakinggan ko ng ganitong oras eh, di ba? There's wisdom in it. Nilagay ka ng pagkakataon dyan, nilagay ka ng universe dyan, nilagay ka ni Lord dyan kasi may dahilan ang lahat. Yes. You just have to get the wisdom. Yun yung sinasabi natin. Tama. Kung bakit ka umiinom ng tubig ngayon, lagi may wisdom yan. Kaya lang hindi lahat ng tao pwedeng gawin sa lahat ng pagkakataon yun. Pero yun ang lagi nating iisipin. Gawin mong habit. Yung pag-inom ko ng tubig ngayon, may wisdom ito eh. Diba? Ibig sabihin, Lord, I'm okay. I'm able to, I have the ability to drink on my own. Kasi may mga taong hindi kayang uminom ng sarili nila. Sinasaksakan sila ng dextrose para magkaroon ng liquid ang katawan nila. Diba? Yung mga ganong wisdom, masyadong malalim, pero pag ginawa mo kasi siyang habit, marirealize mo na parang kaya kong mag-resolve ng problema sa mas madaling paraan. Dali-dali. Perfect! Diba? Ang dali-daling sabihin. Pwede mong i-practice lang. Pero kumpara sa mga taong hindi nakikita yung wisdom sa lahat ng ginagawa nila. Tingnan mo, parang hindi naman natin sila sinisisi. Kaya lang kanya-kanya kasi nga ng panahon yun. Kanya-kanya na pag-discover ng wisdom sa buhay. Correct. May mga taong nag-undergo pa ng meditation to get the wisdom sa lahat ng kailangan ginagawa nila. Mag-contemplate, maging tahimik, ganyan. Nag-undergo pa sila ng magandang paraan din naman yun. At totoo yun. That's an effective way to get the wisdom in everything that you do. Nagpapakadalubhasa. Oo, sabi nga nila daw, partner, kapag umattend ka daw ng meditation, pag nakita mo yung lalim na yung wisdom, lagi ka daw nag-zoom out. May nakausap ako. Totoo yun. Hindi naman mentor, pero a friend na nag-undergo ng mga ganon. So sabi niya, pre, pag gumanon ka pala at naintindihan mo yung essence ng meditation, makita mo yung sarili mo, nag-zoom out ka. Yung sarili mo nandun, itas nandito ka. Yung view mo nandito. Oo, outside paano na. nangyayari yun? So, parang so mas nagiging malawak kasi malayo na eh. Tsaka nakita mo yung buo. Oo, buong scenario. Pag nag-zoom, sabi nga niya nung... Kaya tumigil na ako eh. Natakot ako, partner. Oo, sabi ko, baka mamaya hindi ako makabalik sa katawan lupa ko. Ba't ang lain ni Nicole? Totoo, nung time, kasi na-realize siya mag-meditate nung time na yon kasi namatayan siya ng asawa, nahihirapan siyang mag-move forward, mag-move on. So, lahat ginagawa niya ng paraan para maintindihan niya yung nangyayari sa sarili niya. So, nung umantayan siya ng meditation session, nag-zoom out daw siyang gano'n. Hindi ko alam paano ko rin siya nakita, pero nung nakita niya yung sarili niya, awang-awa siya sa sarili niya. And sinabi niya sa sarili niya, I should not allow this to happen. Anong nakita niya doon sa nakakaawa siya. Nakita niya yung sarili niya na parang depressed. Hindi siya kumakain, wala siyang kaibigan, tinatamad na siya mabuhay. Nakita niya naglalasla siya, iinom siya ng lason. Nag-flashback lahat eh. Nandun habang naka-zoom out siya. And na-realize niya after na parang I should not let this happen. Na parang hindi I should not let this happen? Malalaglag kasi ngipin ko. Ayusin mo kasi. I should not let this happen. Ayusin mo yung ngipin mo. Lumuwag ka pa. I should not let this happen. Pinigilan ng dila ko. Kaya nga eh. I should not let this happen.
Oo. Diba? I should not let this happen, sabi niya sa sarili niya. Hindi pwedeng lagi ako malungkot, hindi pwedeng kinakawawa ko yung sarili ko. Ano lang kita niya talaga nung nag-flashback daw na parang how much he forgot himself. Oo, na to the point na iinom siya ng muriatic acid. Mga ganun, magpapakamatay na talaga siya kasi depressed siya. Ngayon, nung nag-zoom out siya, yun nga, nakita niya, hindi pwede mangyari to. Kailangan ayusin ko yung buhay ko, right there and then. Kailangan i-sterilize yung muriatic. Charot. In-improve niya talaga yung sarili niya. Galing. And, so, na-encourage ka ba mag-meditation dahil doon? sabi ko, hindi ko kaya. Sabi niya, may ibang paraan naman. May ibang paraan. Not necessarily attend ka ng meditation. Yung simple yung pagbabasa nga ng mga quotation. Di ba? Paano mo siya ina-absorb At saka paano mo siya ina-apply sa buhay. Bible verses, malaking bagay din. Basta depende. Kung kaya mong intindihin ng walang meditation, di pwede naman. Pero kung nahihirapan ka talaga, di magadan ka ng meditation. Or partner, kung di mo rin kaya yung parang yung ganong levels. Kasi ako partner, nag-attend ako ng Reiki. Okay. So yung Reiki is ano naman yung Reiki heart. Dance don't lesson break pala. Reiki heart. Oo nga, nadisukit nga yung tuhod ko dun Ang dami palang step. Break dance pala yun. Akala ko Reiki, diba? So, para siyang Reiki is, as in nakatapos ako, may certificate ako nun, partner Anong ginagawa? Anong nangyayari? Ano siya? Ano yung napulot mo doon? Ano siya, partner? Ang Reiki is a Japanese form of energy healing. Basta ano siya, galing siya sa Japan. So it talks about yun. Parang connected din siya with meditation and then breathing, mga ganon-ganon. So yung sinasabing nga ni Abby kanina sa kwento ng Bornay na parang yung at yung lagi mo rin sinasabi ng partner na hindi siya one size fits all. So parang feeling ko it's really not for all. Kasi kunyari yung kinikwento mo tungkol dun sa friend mo na nag-zoom out, parang syokot ako sa ganun Parang natatakot ako sa ganun Kaya nga baka astral projection ka pala. Oo, di ba parang ganun. Hindi pala meditation, astral projection yung nangyari. Hindi posible kasi siya partner na ganun na parang nandun ka na sa higher form of concentration, higher form of, okay, hindi kami expert dito, no? Yung pag-attend ko ng Reiki, although I finished Reiki 1, sabi ko nga gusto ko lang siyang ulitin kasi nung time na ginawa ko yon, alam kong parang I was not at my best self. Ibig sabihin, sobrang dami kong mga external factors na naging dahilan kung ba't hindi ako nakapag-concentrate. Meaning, nandun lang ako sa isang kwarto, narinig ko yung mga tao sa kabilang kwarto. Yung anak ko, katok ng katok. So, kahit na, ganun. So, hindi ko siya nabigyan ng moment kasi parang feeling ko kung nagka-moment sana ako. I mean, I would have really allotted time na wala ako sa bahay na pwede mag-disturb sa akin, ganun. But anyways, yung mga higher level kasi ng ganun partner, umaabot na sila dun sa form of, they can actually see guardian angels. So, ako naman partner, parang ganun. Parang, ano din naman ako, curious din naman ako, pero parang hindi ko kaya yung ganun. Yung parang ganun na the deeper form of spirituality or kung ano man yung tawag na concentration, parang ganun. Kaya hindi na ako nag-level up. Pero, yun, katulad ng friend mo, that's for him. Kaya nga tinanong ko kung because of that ba na-encourage ka? Because some people, it's not for them. So, parang katulad ng yung sa Ecclesiastes. So, there's a time and there's a season for it. So, yun yung moment na meron siya in order to discover wisdom. Pero tayo, iba din yung moment natin to discover wisdom. Correct. Kasi may kanya-kanya tao, talaga Totoo, yung mga tao nag-undergo ng meditation, yung iba para makakuha ng wisdom. Ganun yun yung may iba mga naman, tao naman, kailangan dumaan sa matinding problema para makuha yung wisdom. Diba, for every heartbreak, saka nakakaintindi ng mga dapat mong gawin. Correct. Na next time, kapag jojowa pala ako, hindi pala pwedeng nakilala ko lang sa bar at nakakiskisan ko ng siko, tas kami na. Diba? Ano yung wisdom behind it? Diba? Dapat iba din yung nakiskis. Diba? Para hindi lang siko. Alamin mo muna. Diba? Nagkakaroon tayo ng lesson, nagkakaroon tayo ng wisdom for every challenge na na-encounter natin. So, pwede sa ganung paraan. May mga tao naman, by simply reading, partner, nakakakuha sila ng wisdom. Ako, partner, pag nakakabasa ako, at hindi naman parang books na madami or books na makakapal. Minsan, it's as simple as something that I read na nag-pass by lang. Ganun lang. Pero may wisdom talaga sa akin na ini-impart yun. Totoo. Yung iba pag-attend ng mga, di ba, pag-attend ng misa. Di ba?
pagdadasal. Correct. Lahat yan meron. Kanya-kanya. Depende Parang, kung paano mo talaga titingnan yung nangyayari sa'yo lagi. Yung iba, dasal lang. Magdasalita ako ng prayer. Okay na yun, diba? Pero walang wisdom. Walang... O yung iba parte, sa dasal naman nila nakukuha yun. Yes, parang, yes. Hindi, parang may sinabi kanyang ganyan sa atin sa tambalan before, partner, that there are parang different forms of learning. Higher form of learning. Hindi lang yun. Parang ano ba yun, yung there are people na in order for them to learn, mas nagle-learn sila if it's audio. Yung sinabi mo before, parang mas natututo sila kapag ka naririnig nila versus nababasa nila. So ganyan so ganyan po siya ka-unique ha. Ganyan ka-unique yung mga tao at ganyan ka kanya-kanya ang experience. Kaya nga, I really like it when you said that partner, that it's not a one size fits all kind of life. Kasi hindi kasi talaga ganun. So katulad kaming mag-asawa, I really like to read. So kapag ka nababasa ko siya, mas na-absorb ko siya pag nagbabasa ako. Yung asawa ko naman, he really likes to listen. Kaya nga siguro na in love siya babae sa radyo, 'di ba? Kasi audio yung strength niya eh. So ako bigla ko lang naisip, no, kaya niya siguro ako nag-iasawa kasi audio audio yung strength niya, yung parang yung wisdom sa lahat sa pakikinig by hearing. So wala pa namang social media no nakilala niya ako eh. So Friendster pa lang na hindi pa masyadong kalat, pero more of na-attract siya sa akin because of my voice, it's virginal, makipot, masikip. Siguro ka inisip mo kaboses mo si James Ingram. Lalaki. Nagkataon idol niya si James Ingram. Sa true, di ba? Na-in love. Kaya na-in love, ganun. Favorite song niya kasi yung There's No Easy Way to Break Somebody's Heart. So, audio yung strength niya. So now, kaming dalawa, kapag if we want to learn something, mas nagigets, or bawa, magda-download kami ng app sa phone. Ako, ang ida-download ko na app, yung pwede kong basahin. O kaya, bibili ako ng libro. Siya, ang dina-download niya yung app, yung merong audio version. Tapos pinapakinggan niya lang kahit na partner, may iba siyang mga ginagawa. Naiintindihan niya, he learned something from it kasi yun nga yung strength niya. Correct. So kanya-kanya po 'yan. Hanapin mo 'yun, Kabisyo. Hanapin mo 'yun kung saan yung strength mo and use it to your advantage. Kung visuals ka, edi manood ka naman ng mga video. Partner, visuals, audio ka din. Auditory din. Auditory din. Visuals. Combination. Depende no kung ano yung pine-present sa na data, 'di ba? Ganun. Pero yun nga, sabi niya, since sa radyo ka, sabi ko I love music, more on auditory ka, sabi niya. You can use your you can strengthen your skills by listening. Sabi niya ganyan. So pwede mong gawin 'yon. Di ko nga alam, baka mamaya lumagpas ka lang sa borderline na akala mo meditation, iba na pala. Ganun din, akala mo normal pero sumasali ka na pala sa kulto. May ganun din. Para lang mahanap yung wisdom na akala mo wisdom pa pero yung sinasabing ka na pala ng learning. Parang ganun. Ng pagkuha ng lessons. So maging maingat din tayo doon. Di ko alam kung dumaan na partner sa yung stoicism. Hindi. Kasi hindi, ang hirap spell parang ka-French siya ng Ecclesiastes. Maganda stoic, siya, Stoic, being stoic. Stoic ka. Oo. Meaning, para dun sa mga hindi pa na-encounter. Ano siya, hindi ko alam kung anong branch ng learning yung mga ganyan. Hindi ko rin alam kung religion siya, philosophy, or kung ano man. Pero malaking bagay, lessons in life. Try yung ang dami yung makukuha na. May mga books niyan, 'di ba? May mga video niyan. May mga audio books din. Na minsan yung mga questions in life, mahanap minsan simple nga lang simple lang Bakit natin sinasabi madalas that time is gold, 'di ba? Minsan lagpas tenga lang natin, pero pag na-realize mo yung value of time. Yes. Doon mo ma-realize, nga pala. Totoo pala yung time is gold. Lagpas tenga lang, pero ang laki pala talaga nung ibig sabihin ng quotation na yan. Tama. So, yan sa stoicism, makikita niyo yung mga ganyan. Yan. Sali na po kayo sa kulto namin. Kulto po yun. Joke lang. Basta body of din yan, learning. Mga ganon. So, I mean, what works for you? Yes, marami yan. Hanapin mo. Correct. Ang importante dito is chill ka lang, find out what works for you. Correct. Ganyan. And then listen, makinig ka, and never stop learning. Correct. Gamitin mo yung bagay na pwede mo pakinabangan, yun lang. Sa true.
Ayan ha, Abby, ang layo na narating ng iyong nasa bahay ka lang yan. Oo, 'di ba? diba? Hindi ko sinasabing lang, pero ibig sabihin you're just at home. Pero tingnan mo naman saan umabot yung kwento mo. Ganon. Hindi natin masasabi kasi alam niyo po kapag pumipili kami ng kwento para sa podcast, it's not immediate eh. I mean, at hindi rin siya parang automatic na pag ganito yung topic-matic na siya, love life-matic, ipapodcast, hindi eh. It can be such. It can be something like this. Oh, may dahilan, no? Universe yung nagdadala sa podcast. Ganun. Hindi planado lagi. Kung alin yung babasahin, hindi planado kung pang-podcast ba siya o hindi. Correct. Diba? O kay Abby, no, I did not expect na. Actually, pwede palang pang-podcast ito eh. O, salamat sa iyo, Abby, again, for sharing your story with us. At kung kayo mga tambalanista, gusto niyo rin mag-share ng story, feeling ninyo, ay, panis yung story ni Abby. Panis lahat ng mga 100 plus episodes dyan. Mas bongga yung kwento ko. Ay, di i-share nyo na. Huwag nyo na pong ipagdamot, diba? Email us, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala kung yaman ang turing mo sa iyong mukha. Halika, ibaw natin sa lupa. Now na. May iba naman. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.